Alam niyo po ba na ang cross ay may malalim pala na meaning. Hindi lang siya about Christianity. It talks about the unconditional love of our Lord Jesus Christ. It talks about kung gaano kalawak ang pagmamahal ng Panginoon sa atin na inalay niya ang kanyang dugo upang bayaran ang mga kasalanan ng mga tao at hindi ng kasalanan niya. So, grabe po, no? Napakalaki ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. Yung habag na ibinigay niya sa ating mga tao na hindi tayo karapat-dapat, pero binigyan niya tayo ng habag at ng biyaya. Kaya karapat-dapat lamang po na papurihan natin ang ating Panginoon. Ngayong umaga, sama-sama po tayong umawit at purihin natin ang Diyos. Hallelujah! Can separate me now. Come on, church. Sama-sama po natin awitan ng ating Panginoon. You go before me. You shield your hands upholds me. I know you love me. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. Oh, you have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? Come on, church! At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than
this place. What can separate me now? You told the flame. You made a way when you said that it is love. You told the flame. You made a way when you said that it is love. We praise you, Lord God. Sa iyo lahat ng papuri, pasasalamat, Panginoon, dinadakila ka namin. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Ang naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit. Pinupuri at niluluwalhati ka namin, O Diyos. Salamat sa bagong umaga, sa lakas na ipinagkaloob mo sa amin upang kami ay makarating sa bahay-sambahan na ito at sama-samang magpuri at makinig ng iyong salita. Lord, salamat sa maraming bagay. Salamat sa buhay. Salamat sapagkat sa kabila ng aming karumihan, pinili mo na kami ay kunin upang maging iyong tagasunod, O Lord. Kaya nga po, O Lord, bilang tugon sa iyong kabutihan, sa iyong katiyagaan, sa iyong mahabang pisi ng pag-iintay sa amin. Lord, narito kami. Ikaw nga po ang aming pinipili. Ikaw ang aming prioritize sa lahat ng bagay, O Lord. Tulungan mo kami na makapanatili sa mga bagay na ito, O Lord. Thank you. At ngayong araw na to, ngayong oras na to, Lord, makikinig kami sa iyong mga salita na iyahayag ng aming pastor. Ito'y aming lilimiin, isa sa buhay, at ibabahagi sa aming kapwa. Kaya, Lord, i-bless mong lahat ang narito na nakikinig, pati ang aming pastor, punuin mo siya ng karunungan at kaalaman. I-bless mo din ang kanyang kalusugan, physically, emotionally, and spiritually, O Lord. At sa mga kasama namin na wala pa sa bahay-sambahang to, ipalaala mo na ngayon ay araw ng pagtitipon-tipon namin upang ikaw ay sambahin. Thank you, Lord. Thank you. Sa lahat ng ito, O Lord, na nakahahadlang sa aming paglapit sa iyo, ang aming karumihan, Lord, patawarin mo kami sa aming pagkakasala, sa aming mga pagkukulang. Patuloy na kami linisin sa pamamagitan ng iyong salita. Kaya muli, salamat, O Lord, sa umagang ito. Thank you, Lord. Ito ang samot dalangin namin sa aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Pwede po ba tayong magkawayan na lang? Kamay-kaway na lang. Ayan. Iwas-iwas muna tayo sa ating kamayan. Kaway-kaway na lang muna tayo ngayon. Ayan. So, welcome po ang bawat isa ngayong umaga sa ating pong panambahan. Welcome, welcome. Welcome po ang lahat. Maging yung pong ating mga nasa online ay welcome din po sa ating service ngayong umaga, ngayong linggo. Ayan. Sige po. Salamat. Tayo po'y manatiling nakatayo at tayo po'y sama-samang tutunghay sa salita ng Diyos na ngayong pong umaga ay ating pag-uusapan. Thank you, music team. Mula po sa Aklat ng Hebreo, Kabanatang 9, talatang 27 at 28. Ang sabi po dito, sapagkat itinakda sa tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay paghuhukom. Just as man is destined to die once and after that to face judgment. 28, si Kristo ay inihandog ng minsan upang linisin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating hindi upang ihandog ang sarili dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga maghihintay sa Kanya. So Christ was sacrificed
wants to take away the sins of many people, and He will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for Him. Tayo po'y manalangin. Ama naming nasa langit, Diyos na makapangyarihan, salamat po ngayong umaga, Panginoon, sapagkat meron na namang panibagong pagkakataon, Lord, na kami po'y magsama-sama, mag-fellowship, Panginoon, at makinig ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sapagkat sa aming pong lugar ay laging available ang iyong mga salita, Panginoon. Ito po'y tinitreasure namin, cherish namin, Panginoon, sapagkat hindi kami katulad sa ibang lugar kung saan hindi po madali ang mag-aral ng iyong mga salita, Panginoon. May mga restrictions, oh God. Pero dito po sa aming lugar, sa bansang Pilipinas, ay bukas na bukas ang pakikinig at pag-aaral ng iyong mga salita. At yan po'y labis naming pinasasalamatan, Panginoon. At ngayong umaga, O Diyos, ang mga salita mo po na aming tinunghayan, dalangin po namin sa pangalan ni Jesus, mangusap ka sa bawat isa sa amin in your own special way. Thank you, Lord. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Maari na pong maupo ang lahat. Sa biyaya po ng Diyos ay sasagutin po natin ang tatlong katanungan. Una, ano ang malinaw na sinasabi ng talatang ito tungkol sa katiyakan ng kamatayan at paghatol? What does this passage clearly say about the certainty of death and judgment? Pangalawang tanong, bakit mahalaga na si Kristo ay minsang inihandog kung paanong ang tao ay minsang mamamatay? Why is it important that Christ was sacrificed once, just as human die once? And number 3, ano ang pagkakaiba ng unang pagparito ni Kristo at ng kanyang ikalawang pagparito sa tekstong ito? What is the difference between Christ's first coming and His second coming in this text? So ngayon po ay patuloy pa rin nating pinag-aaralan ang ating theme for the month of January and February, which is Final Destination. Ngayon po ay nasa 5th of 8 series na tayo. So pinag-usapan po natin, una, Visions of Hope. Second, Treasures in Heaven. Third ay Levels of Heaven. Last week pinag-usapan natin ang Activities in Heaven. At ngayon pong umaga, ang kinatatakutan ng marami at ayaw na pag-uusapan, when death comes. Lahat po tayo ay pamilyar sa salitang appointment. Tama po ba? Sa pang-araw-araw po nating buhay ay nagseset tayo ng appointment sa ating doktor, naglalaan tayo ng panahon sa enrollment sa paaralan. Actually, kahapon po ay ginanap ang nationwide early registration campaign, kaya ako'y hindi naka-attend. Ito po'y isang gawain ng DepEd kung saan sa ngayon pa lamang, this is going to be for 4 consecutive Saturdays kung saan nag-early reg na po ang incoming kinder, grade 1, 7, 11, ALS at saka mga balik-aral. Okay? So to address immediately kung ano po yung pwedeng maging gap for the next school year. Husto ba yung classroom natin? Husto ba yung ating mga upuan, yung ating mga gamit? So yun po yung activity ni DepEd. At kahapon nga po, ayun, naglaan ng panahon ang mga magulang. At kung minsan, kapag po tayo may kailangang ayusin sa SS, nakikipag-appointment tayo sa kanila sa pamamagitan ng ating last digit number ng SS. Yun na po kasi ngayon ang appointment sa SS. Yung huling digit ng SS number mo, may corresponding day iyon. At dun sa araw na yun, yun yung appointment mo sa SS. Okay? Ano pa po? Kung minsan, madalas, yung mga job interviews, ito po'y sineset ng kumpanya na ina-applyan ng trabaho. So that is appointment. And kung minsan, yung mga scholarship opportunities, kukuha ka ng isang estudyante, kukuha ng scholarship, so makikipag-set siya ng appointment. Okay? Ano pa po? Sa aming mga guro, kapag kailangan naming i-meet ang mga magulang o yung aming mga stakeholders, mga boss namin, nakikipag-set kami ng appointment. Kahapon, kasabay ng early registration namin, yung pong school namin ay nag-issue na rin, nag-release na ng SF9 o yung School Progress Report Card. So yung mga magulang, bagamat sila may trabaho, dahil alam nila, yun lang ang araw ng bigayan ng card, so nag-set sila, inilaan nila yung kanilang panahon. So tayo pong lahat ay familiar sa salitang appointment. Okay? Kung minsan,
ilan sa mga appointments natin, nakakalimutan pa nga natin eh. Kung minsan, bunga ng iba't ibang kadahilanan ay pinopostpone natin. Risked na lang. And for some reasons, yun pong ating appointment, ayaw na nating puntahan. Wag na lang, ayoko na. Natatakot ako sa sabihin ng doktor, Dok, wag na lang. Pero mga kapatid, meron pong isang appointment na hindi natin pwedeng i-cancel. At wala tayong kakayahan na i-cancel. Yun ay ang ating kamatayan. Natutuhan ko na po ngayon, kahit anong laban ko, may mga ilang gabi, feeling ko mamamatay na ako. Parang hindi na ako aabot ng bukas. Actually, last week binanggit ko yun. Pero natutuhan ko na po na kahit anong gawin ko, kapag oras ko na, oras ko na. Hindi ko kayang labanan ang Diyos. So meron tayong appointment, yun yung ating final appointment. At hindi po natin yun kayang i-cancel. Wala tayong kakayahan. Mayaman man o mahirap, matanda o bata, lalaki o babae, ano man ang lahi natin, ano man ang ating pinaniniwalaan, yun po ay wala tayong kakayahan na i-cancel ang kamatayan. And death is not accidental. It is appointed. Ito pong mga salitang ating binasa, Hebrews 9:27-28, ay magtuturo sa atin ng tatlong unavoidable realities of life and eternity. Tatlong mga bagay na hindi natin maiiwasan patungkol sa buhay at walang hanggan. So tingnan po natin. Reality number 1. Death is certain. Tiyak ang kamatayan. Hebrews, unang bahagi ng ating teksto, sapagkat itinakda sa tao ang mamatay, just as man is destined to die. Ang kamatayan po ay hindi random. Hindi ito pagkakataon lang o nagkataon lang. Hindi rin ito fate. Hindi ito isang kapalaran. Hindi ito nagkataon lang na para bagang tinamaan ka ng ligaw na bala. Hindi po ganon ang kamatayan. At ang kamatayan ay lalo pong hindi karma. Kasi kung minsan, naririnig natin sa lamay, lalo na pagka medyo pasawa yung namatay, karma yan dahil sa mga pinaggagawa niya sa kanyang kapwa. Mga kapatid, ang kamatayan po ay hindi aksidente. Paano yung mga na-aksidente? Paano nga yung mga talagang tinamaan ng ligaw na bala, literal na tinamaan ng bala? Yun na po yung kanyang katakdaan. Yun na ang katakdaan ng kanyang buhay dahil malinaw na sinasabi sa salita ng Diyos, itinakda na ang tao ay mamatay na minsan. Death is God appointed. Mga awit 90 verse 12, turuan mo kaming bilangin ng wasto ang aming mga araw upang magtamo kami ng matalinong puso. Teach us to number our days aright, that we may gain a heart of wisdom. Ito pong verse na to ay hindi nangangahulugan na magbibilang tayo ng kalendaryo, ng araw sa kalendaryo. Ito po'y nangangahulugan na una, pagkilala na ang buhay ay maikli lamang. Kahit palagpasan natin ang buhay ng tao na may pinakamahabang buhay na ipinamuhay, si Methuselah, 969 years, maikli pa rin ang buhay. Okay? So sa halip, dahil ang buhay ay maikli lamang, tanggapin natin, kilalanin natin na ang oras ay regalo ng Diyos. And so, ano pong implication? Mamuhay tayo with urgency and humility, knowing na hindi po tayo panghabang buhay sa mundong ito. Do not be so attached sa mundong ito na para bagang ayaw na nating umalis dito. Mga kapatid, tayo po'y manlalakbay lamang dito. Hindi ito ang ating totoong tahanan. Saglit lamang, kahit habang buhay pa tayo dito, tumagal pa tayo dito ng 1,000 taon, aalis at aalis tayo sa mundong ito. Job 14:5. Ang mga araw ng mga tao'y nakatakda, itinakda mo na rin ang bilang ng kanyang mga buwan at inilagay ang mga hangganang hindi niya malalampasan.
Maging si Job, kinilala niya, una, ang Diyos ang nagtatakda ng haba o ikli ng buhay ng tao. At alam din ni Job, na ang Diyos ay nagtakda na rin ng mga hangganan at limitasyon na hindi kayang lagpasan ng tao. Minsan, mababasa natin, kapag ka may namatay, mababasa natin o kaya maririnig natin, binigla mo naman kami. Nakakabigla. Kahapon po, yung ang pamilya Eusebio ay nagpunta sa Makati. Kasi last week yata, namatay yung bilas ng auntie ko. So sila po yung nakipaglibing. Nung lalaman ko po, ay ito'y matanda lang sa akin ng siguro mga 3 taon lamang. Malakas na malakas. Huli kami nagkita ay a year ago siguro. At nung pong panahon na ako'y nakatira sa Makati, sa auntie ko, ay katabing bahay lang namin. So magkakilala kami. Nagulat ako, nabigla talaga ako. Patay na si Ophel. Heart attack. So kahapon sila po yung nakipaglibing. Pag-uwi ko kahapon, same day, pag-uwi ko kahapon, galing sa school, panay ang tunog ng cellphone ko. Hindi ko matingnan kasi ako'y naguhugas ng aking lunchbox. At yung rice cooker na iniwanan ko bago ako pumasok kahapon. So, panay ang tunog ng cellphone ko. Si Che pala ang text ng text. Si Che pala. Mare, nabasa ko sa GC namin, patay na si Dennis Sikusana. Ay ako po'y nagulat, ako'y nabigla. Sino si Dennis Sikusana? Ito po'y kinakapatid ng kapatid ko. At tuwi kaming merong out-of-town trip na mag-anak, hindi kami sumasakay sa ibang sasakyan, hindi kami nagpapadrive sa iba, maliban sa kanya. Kahit nga po nung minsan, nasa gilid na kami ng bangin, hindi namin namamalayan, dun sa Baguio, ay nagawa niya pa rin iangat. At yung siksikan na sasakyan dito sa Baras, na napakaliit ng kalsada, nalulusutan niya. So kami po'y kampante kapag siya ang aming driver. Tuwi kaming, at ang huling sakay namin, nitong nagpunta kami sa Nueva Ecija, nakipaglibing din kami. So, ang sabi ni Che, patay na. Hindi ko ma-chat sa GC namin kasi inaalala ko yung nanay ko, baka mabigla. At dahil alanganing oras kagabi sa Canada, inaalala ko baka mabasa ng mga kapatid ko, pagmulat ng mata ay mabigla. So, ang chinat ko, yung isa kong kapatid, sabi ng kapatid ko, ate, ako naman ay nalalambot. Yung palang pinagchatan ko, binalitaan ko, yung nalambot bigla. Sabi ko sa kapatid ko, huwag mong isipin yan. Lahat tayo ay dadating dyan, una-una lang. So ano pong ibig sabihin mga kapatid? Ang kamatayan ay tiyak. Totoong nabibigla tayo pag narinig natin ang balita, ay patay na daw si ganito, patay na daw si ganon. Totoo pong nakakabigla. Pero mga kapatid, sa Diyos po ay walang biglaan. Ito'y tiyak, alam ng Diyos ang eksaktong oras at araw. Tayo ba alam natin? Hindi natin alam iyon. Pero ang tiyak, ito po'y siguradong dadating dahil malinaw ang sinabi ng salita ng Diyos, ang kamatayan ay tiyak. And so, kung papaano tayo namumuhay ngayon sa kasalukuyan really matters. Mahalaga kung papaano tayo namumuhay ngayon. Kung tiyak ang kamatayan, ang tanong, paano tayo namumuhay ngayon? Kasi, yung uri ng pamumuhay natin ngayon, mga kapatid, ang siyang magdedetermine ng ating final destination. And death is not the end. It is a transition. Marami po yung nagsasabi, naniniwala na ang kamatayan ay katapusan na. Pero itinuturo sa atin ngayon ng salita ng Diyos na ang kamatayan ay pintuan tungo sa walang hanggan. Either to face judgment or to be with our Lord for eternity. Yung pong kamatayan ay parang pag-alis mula sa isang kwarto papunta sa kabilang kwarto. Kung ikay naglalaro ng badminton, may change court na tinatawag. Pagkatapos ng isang game, tama ba, Ate Che? Naglalaro din to ng badminton eh. Pagkatapos ng isang game,
Lilipat ka, magpapalitan kayo ng court. Ganun po ang kamatayan, mga kapatid. It is a transition. Para kang lumipat mula sa isang court, papunta sa kabilang court. At hindi lamang sa kamatayan nagtapos ang verse 27. Reality number 2. Death happens once. Minsan lang ang kamatayan. Pangalawang bahagi ng Hebreo, verse 27, mamatay ng minsan sapagkat tinakda sa tao ang mamatay na minsan, just as man is destined to die once. So wala pong reincarnation. Katulad ng paniniwala ng early Egyptians, ng early Greeks, ancient Greek, na si Pythagoras at si Plato, at maging ng ancient Indian religions, Hinduism, Buddhism, Jainism. Ang paniwala po kasi nila, kapag ang isang tao ay namatay, yung kanyang kaluluwa ay pwedeng bumalik in another form, pwedeng hayop. Kasi, una, to offer second chances. Second, para mabawasan yung kanyang takot nung kaluluwa sa final accountability. Pero mga kapatid, malinaw ang sinasabi ng salita ng Diyos, man is destined to die once. And wala pong second chances ang kamatayan. Nung ako'y nagpunta ng Canada, I had to make sure mayroon akong return ticket. Una, hindi ako papayagan ni DepEd na umalis kung wala akong return ticket. Second, hindi ako tatanggapin ng immigration ng Canada kung wala akong return ticket. I had to go back to the Philippines dahil ako'y isang tourist. Ako'y isang turista mula Pilipinas papuntang Canada, so bumalik ako dito. Mga kapatid, ang buhay natin ay walang return ticket. No return trips. Kung ano yung kalalagayan natin sa oras na tayo ay namatay, hindi na natin pwedeng baguhin yun. Na para bagang isang test taker, kapag nagtetest ang isang, halimbawa national assessment, sa oras na magpasa ang test taker ng kanyang answer sheet, hindi niya na pwedeng baguhin ang kanyang sagot. Mga kapatid, ang buhay natin ay walang second chances. We have our lifetime chance here. Habang tayo nabubuhay dito, let's make the most of it. Kaya ang tanong, paano ba tayo namumuhay sa kasalukuyan? Anong klaseng buhay, anong uri ng buhay ang ipinamumuhay natin ngayon? Dahil ang buhay na ipinamumuhay natin ngayon, ang siyang magdedetermina ano ang ating final destination. Saan ang ating final destination? Job 7:9-10. Kung paanong ang ulap ay napapawi at nawawala, gayon ang lumulusong sa libingan, hindi na magbabalik. Verse 10, hindi na siya babalik sa kanyang bahay, ni malalaman pa ang dati niyang lugar. Ang buhay natin is one-time opportunity. Walang second chances pagkatapos natin dito, mga kapatid. So, sabi din ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto, 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Pagkat sinasabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan at sa araw ng pagliligtas kita'y sinaklolohan. Sinasabi ko sa iyo na ngayon na ang angkop na panahon, ngayon na ang araw ng kaligtasan. Pangatlong reality. Pagkatapos ng kamatayan, something else follows. Judgment is inevitable. Hindi maiiwasan ang paghuhukom. Bandang dulo po ng verse 27, at pagkatapos nito ay paghuhukom. And after that, to face judgment. Ang kamatayan ay hindi katapusan. Judgment follows, and eternity follows. Simula na ng walang hanggan. 2 Corinthians 5:10, pagkat tayong lahat ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa mga ginawa
Bakit kasi uso? Pangalawang Korinto chapter 5 verse 10. Pagka tayong lahat ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaugulang ganti sa mga ginawa habang nasa katawan, maging mabuti o masama. Same as with Romans. Kaya nga, bawat isa'y magsusulit sa Diyos. So clarification. Lahat po tayo ay haharap sa hukuman ng Diyos. Yung lahat ng mga mananampalataya ay haharap for rewards. Para lang sa lahat ng nananampalataya at nagtiis hanggang sa wakas. Pero yung mga hindi nananampalataya, they will face judgment for condemnation. Paghatol para sa pagkondena. So ang tanong, hindi po yung kung dumating ang kamatayan. Ang tanong, saan tayo pupunta when death comes? When death comes, meron pong dalawang destination. Ito nga yung pinag-uusapan natin mula pa noong January. Merong dalawa lamang na destination. First destination, to be with the Lord. Ito pong destination na ito ay para lamang sa lahat ng mga mananampalataya. Sa lahat lamang ng nananampalataya sa Panginoong Hesus. Lucas 23:43. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo ang katotohanan, ngayoy isasama kita sa paraiso. And 2 Corinthians 5:8, sinasabi kong malakas ang aming loob at gusto pa naming maalis na sa katawan upang mapasatirahang kasama ng Panginoon. Pahayag 14:13, at narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, isulat mo, mapalad ang namamatay sa Panginoon mula ngayon. So yung first destination, which is to be with the Lord forever, for eternity, ay para lamang sa lahat ng nananampalataya sa Kanya, sa Panginoong Hesus. Sila yung sa ngayon ay merong mga pagtitiis. Nasa sanctification process. At ang hangad ng puso nila, makarating sila sa dulo, which is the glorification phase. First destination, para yun sa mga tao na nananampalataya sa Panginoong Hesus. Anong mangyayari sa mga tao, sa mga nananampalataya pagdating ng kamatayan? Ano mangyayari sa atin? Immediate presence with Christ. Sa oras na mamatay tayo, hindi ko alam kung kailan, there will be immediate presence with Christ. Second, may kapahingahan na sa lahat ng sakit, sa lahat ng tiisin. Kasi nga, nandito tayo ngayon sa sanctification. Nagtitiis tayo. Yung bang inaaway ka na ng kapitbahay mo. Pero dahil gusto mong sumunod sa kalooban ng Diyos, nagtitiis ka sa loob mo. Nagtitiis ka na wag gumanti. Pagdating sa langit, pagdating sa oras na mamatay ang isang Kristiyano, ang isang nananampalataya, tapos na yun. There will be rest from pain and sufferings. And merong kapayapaan at may kagalakan sa piling ng Diyos. Para pong OFW na matagal na nagtrabaho sa ibang bansa. Pag uwi niya ng bahay, pahinga. May kagalakan, may yakap sa kanyang pamilya. Mga kapatid, ganito rin. Mga kapatid, ganun din po ang mga mananampalataya. Uwi tayo sa Ama.
kung saan may kagalakan, may kapayapaan, may kapahingahan, may yakap ng Ama. Hindi ba nakaka-excite yun? Nagtitiis tayo dito. Hindi madali ang mga pinagdadaanan natin dito, mga kapatid. Pero dahil gusto nating masunod ang kalooban ng Diyos, makalagpas sa sanctification, hanggang sa makarating tayo sa glorification, kung saan ang Ama ay naghihintay sa atin, welcome my good and faithful servant. Uwi tayo sa Ama. May yakap mula sa Ama. Ay. Second destination, separation and judgment. Hindi to sa atin. Malinaw po ang binabanggit sa Biblia. Lucas 16:22-23. Dumating ang panahong namatay ang pulubi at dinala siya ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. 23. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa impyerno, tumingala ang mayaman at nakita sa malayo si Abraham at sa kanyang piling ay naroon si Lazaro. Pahayag 20:15. Lahat ng taong hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito pong second destination ay resulta ng pagtanggi ng tao kay Kristo. Important truth. Ang impyerno, ayon po kay Mateo, sa 25:41, ang impyerno ay nilikha para sa mga demonyo at sa kanyang kampon. So ang impyerno po ay hindi nilikha ng Diyos para sa tao. In fact, lahat ng paraan and pinakasukdulan, ipinadala ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang lahat ng tao sana ay makarating sa first destination. Pero dahil ang tao ay may sariling pagpapasya, pinipili niya ang kanyang sarili, tinanggihan ng Panginoong Jesus, so ang tendency, second destination. Mga kapatid, dun tayo sa first destination. Yun ang hangarin natin. And John 3:18, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi nahahatulan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan, pagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. First destination, to be with the Lord forever. Second destination, separation and judgment. And number 3, there is no third destination. Wala pong pangatlong destinasyon. Walang reincarnation, walang purgatorio, at walang second chances pagkatapos ng kamatayan. Kahit papadasalan, yes, wala pong second chances. Walang return ticket. Pag oras na tayo ay namatay at humarap tayo sa Diyos kung anong kalalagayan natin sa oras na tayo namatay, yun ang titingnan ng Diyos. Ang sabi sa Ecclesiastes 7:8, the end of a matter is better than its beginning. Higit na mahalaga ang kawakasan kaysa sa pasimula. Nagsimula tayong okay na okay, magkakasama tayo dito every Sunday, sa mga Bible study, pero bunga ng iba't ibang mga kadahilanan, iba't ibang distraction, ayun, napalaot na tayo. Bandang dulo, umayaw na tayo. Mga kapatid, kung ano ang kalalagayan mo sa dulo ng iyong buhay, iyon ang titingnan ng Diyos. So ang mahalagang tanong, hindi po kung gaano kahaba akong mabubuhay. Ang higit nating pag-ukulan ng pansin ay ang tanong, kung dumating ang kamatayan mamayang gabi, saan ako pupunta? Pero ang magandang balita, mga kapatid, hindi umalis ang Panginoong Jesus na tayo ay walang inaasahan.
Ang sabi sa verse 28, si Kristo ay inihandog ng minsan upang linisin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang ihandog ang sarili dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga maghihintay sa Kanya. Tayo po ba'y naghihintay sa Panginoong Hesus? Tayo ba'y matyagang naghihintay sa Panginoong Hesus, mga kapatid? We have this living hope na isang araw, ang Panginoong Hesus ay dadating na muli, hindi na bilang handog, kundi bilang tagapagligtas sa lahat ng matyagang naghihintay sa Kanya. Tayo po'y minsan lang mabubuhay. Minsan lang din tayong mamamatay. Ang Panginoong Hesus ay minsang namatay at hindi na mamamatay muli. At ang Kanyang kamatayan ay may dalang buhay na walang hanggan sa lahat, sa bawat isa sa atin na sa Kanya ay nananampalataya. John 5:24, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, ang dumirinig sa aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi na siya hahatulan. Lumipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. And Romans 8:1, ngayon ay wala nang hatol sa mga nakay Kristo. Totoo pong may paghatol, mga kapatid. Malinaw sinasabi ng salita ng Diyos. Totoong may paghatol. Subalit ang kaligtasan ay available. Ginawang available ng Panginoong Hesus. So salamat na lang talaga. Sobrang napakamapagmahal ng ating Diyos Ama para ibigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Hesus. Nag-iisa. Kung ako yata'y magulang at iisa ang anak ko, hindi ko yata'y bibigay ang anak ko. Iisa na nga lang eh. Wala pa nga akong anak, so wala akong ibibigay. Pero salamat, ang Diyos ay hindi katulad kung madamot. Ang Diyos ay napaka-generous. Tawa. Ang Diyos ay napaka-generous na sa kabila ng ating mga kasalanan, sa kabila ng ating pagiging pasaway, sa pagkabila ng ating pagiging, kalaban niya, ay sa sobrang lawak ng kanyang pag-ibig, lalim ng kanyang pag-ibig, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang akuin ang lahat ng ating mga kasalanan at magkaroon tayo ng pagkakataon na tayo ay pumunta sa first destination, which is eternal life with the Lord forever. So balikan po natin ang ating mga tanong. Ano ang malinaw na sinasabi ng talatang ito tungkol sa katiyakan ng kamatayan at paghatol? Una, ang kamatayan at paghatol ay tiyak at hindi maiiwasan. Yan po hindi maiiwasan, sorry, typo. Second, ang tao ay nakatakdang mamatay, just as man is destined to die once, at pagkatapos ay paghatol. And ang katiyakan ng paghatol ay tinapatan. Grabe! Tiyak ang kamatayan. Tiyak ang paghatol. Pero yun ay tinapatan ng Diyos Ama ng katiyakan ng pagliligtas ng Panginoong Hesus. Grabe. Second, bakit mahalaga na si Kristo ay minsang inihandog kung papaanong ang tao ay minsang namatay? Mahalaga na si Kristo ay inihandog ng minsan kung papaanong ang mga tao ay minsang mamamatay. Ito ay nagpapakita ng kawakasan or finality, kasapatan, at pagkakumpleto ng plano ng Diyos para sa kaligtasan. And number 3, ano ang pagkakaiba ng unang pagparito ni Kristo at ng kanyang ikalawang pagparito sa tekstong ito? First coming ng Panginoong Hesus, dumating si Hesus bilang handog para sa kasalanan. And sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus, siya ay babalik bilang isang haring matagumpay at tagapagligtas sa lahat sa atin na matyagang naghihintay at tapat na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Tayo pong lahat ay tumayo. Gusto ko pong iwan sa inyo itong tanong na ito. Pagbulay-bulayan ninyo mamaya pag uwi ninyo, tanungin natin ating mga sarili. Nabubuhay ba ako sa pagsaalang-alang sa katotohanan na isang beses lang akong mamamatay? Kung ngayon na ang huling araw ko, handa na ba akong haharap sa Diyos?
Ama naming nasa langit, Diyos na makapangyarihan, salamat po sa iyong mga salita na nahayag ngayong umaga. Kami po'y minsan pang lumalapit sa iyo, Panginoon, na may mababang at mapagpasalamat na puso. Ang iyong mga salita ay nagpapaalala sa amin na kami ay itinakdang mamatay ng minsan at pagkatapos nito ay ang paghatol, ang paghuhukom. Subalit salamat, Panginoon, sapagkat hindi mo kami iniwang luhaan, hindi mo kami iniwan na walang inaasahan. At yon ay ang pagbabalik ng aming Panginoong Hesus. Isang araw, kami ay kukunin lahat ng mga tiyaga at matapat na naghihintay sa Kanya upang isama sa buhay na walang hanggan sa piling mo. Panginoon, sa mga panahong ito, Diyos, turuan mo po kaming mamuhay ng nakafocus sa walang hanggan. That we set our minds on things that are above, and to number our days wisely, and walk with you. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sapagkat sobrang pagmamahal mo sa amin. Inihandog mo ang Panginoong Hesus ng minsan para sa lahat, para sa aming lahat, Panginoon, upang pasanin ang aming mga kasalanan. Salamat sapagkat hindi kami harap sa paghatol na nag-iisa. Dahil meron kaming tagapagtanggol. Walang iba kundi ang aming Panginoong Hesus. Pagdating ng araw ng paghatol, Panginoon, pagharap namin sa hukuman mo, O Diyos, meron kaming advocate, meron kaming tagapagtanggol, at yan ay walang iba kundi ang aming Panginoong Hesus. Salamat, Panginoon, sapagkat meron kaming buhay na pag-asa. Dahil sa natapos na gawain ng Panginoong Hesus sa krus ng kamatayan. Sa pamamagitan nun, Panginoon, ngayon ay meron kaming kapatawaran, meron kaming katubusan at pangako ng kaligtasan. Help us to live our lives fully giving glory to your name alone, Panginoon. At tulungan mo kami, O Diyos, na makapamuhay ayon sa iyong kalooban. Dalangin pa namin, Panginoon, ito po ang nasa ng aming mga puso, na kami po ay makabilang dun sa mga tao na matyaga at faithful na naghihintay sa iyong muling pagbabalik upang kami ay isama sa lugar kung saan ikaw ay naroroon. Ang iyong pangakong langit. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. At tulungan mo kami mamuhay araw-araw para sa iyong kaluwalhatian hanggang sa makita ka na namin ng mukhaan. You are excited, Panginoon, sa pagkakataon na yon kung saan we will see you face to face. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. At habang kami po'y narito sa mundong ito, habang kami ay nabubuhay dito, Panginoon, tulungan mo po kami to be faithful at pagkatiwala sa iyo ang aming buhay, ang aming kinabukasan at ang lahat ng meron kami, Panginoon. Lalo't higit sa lahat, O Diyos, patuloy mo pong ilagay sa aming mga puso, hindi lamang ang pagnanasa, kundi ang kakayahan, O Diyos, na kami po ay laging pumunta sa mga lugar kung saan nahahayag ang iyong mga salita. Sapagkat ang salita mo, ang patuloy na magtuturo sa amin, patuloy na magbabago ng aming mga maling kaisipan, O Diyos, at patuloy na huhubog sa aming pananampalataya at magpapatibay ng aming pananampalataya. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Sa pangalan po ni Jesus, na po yung aming panalangin. Amen. Amen. Hallelujah, Lord. Kaya po ngayong umaga, tayo po ay sama-samang magpupuri at sasamba sa ating Panginoon. You know what, church? The God that we praise, the God that we worship, ay isang Diyos na hindi isang alamat. Hindi siya kwento-kwento lang. Hindi siya kathang isip. But the God that we praise and the God that we worship is real, living, and 100% proven true. Kaya po yung pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesus, this faith that we have in Jesus, this faith, church, is worth waiting for. This faith is worth fighting for, and this faith is worth dying for. Let us worship our Lord. How great is the Lord. How great is the Lord. Praise you, Lord. Hallelujah. Oh, praise you, Lord. Great is our Lord. Hallelujah.
is the Lord and most worthy of praise. Yes, church. In the city of our God, the holy place, the joy of the whole earth. Let's sing. He is great. Great is the Lord in whom we have our victory. He hates us against the enemy. We bow down on our knees. Let's sing again. Great, great is the Lord in most worthy of praise. Yes, you are in the city of our God, the holy place, the joy of the whole earth. Sing, great, great is the Lord in whom we have our victory. Yes, church. He hates us against the enemy. Oh, we bow down, Lord. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the worship done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. You're great, Lord. Great is the Lord and most worthy of praise. Lord, you are worthy in the city of our God, the holy place. Is the joy of the whole earth. Great is the Lord, great is the Lord, great is the Lord in whom we have our victory. Thank you, Jesus. He hates us against the enemy. We bow down on our knees. Let's lift our hands to the Lord. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the worship done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. Let's lift up the name of the Lord. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you, Lord, for the worship done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. We worship you, Lord. Bilang bahagi po ng ating pagsamba sa ating Panginoon, ay tayo po ay magkaloob sa ating Panginoon na may galak at saya sa ating mga puso.
natin ang ating pag-awit sa ating Panginoon. Oh, we praise you, Lord. Yes! Church, let's lift up the name of the Lord. Come on, sing with us, church. Yes! And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the worship done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, through earth and heaven above. Together, let's lift up the name of the Lord. And Lord, we want to lift your name on high. Yes, Jesus. And Lord, we want to thank you for the worship done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heavens above. For you alone are God eternal, throughout earth and heavens above. For you alone are God eternal, throughout earth and heavens above. Blessed be the Lord God Almighty, yes, who was, who is, and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Blessed be the name. Blessed be the Lord God Almighty, yes, who was, who is, and is to come. Blessed be the Lord God Almighty. He reigns forevermore. Who reigns forevermore. Yay! Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. Yes, how great is our God. How great thou art. Let's sing, church. Then sing my soul, my Savior God, to thee. Yes, you are great. How great thou art. How great thou art. Sing the song. Then sing my soul, church. Yes, church, this is a God that we praise and worship. Yes. Come on, lift up your voice. Hallelujah, Lord. Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great you are, O Lord. How
comes to thee. How great thou art! How great thou art! How great! How great thou art! How great thou art! Sing how great! How great thou art! All together, let's sing! How great thou art! Yes! How great is our God! Oh, we praise you, Lord! We worship you, Lord! We honor you, Lord! Because you are great! You are greatly to be praised, Lord! Hallelujah! Oh, we praise you, Lord! Thank you, Jesus! Thank you, our God! Our Savior! Our Jesus! We thank you, Lord! We thank you, Lord! Hallelujah! Oh, praise you, Lord! Praise you, Lord! Praise you, Lord! Ang lahat po ba ay nakatanggap na ng communion elements? Ayan. 1 Corinthians chapter 11 verse 27. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon at kumakain at umiinom ay ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Tayo po'y manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, kami ay buong pagpapakumbabang lumalapit sa iyo. Salamat sa iyong mga mensahe na pinarating sa amin ngayong umaga. At kami po ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng mga bagay na aming naisip, nagawa at nasabi laban sa aming mga mahal sa buhay at sa lahat ng mga taong nilalapit mo sa amin, Panginoon. Hinihiling namin na kami gawin mong marapat ngayong umaga na tumanggap at makibahagi sa iyong katawan at dugo. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Itaas po natin ang tinapay. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Noong gabing pinagkanulo ang Panginoong Jesus ay damampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin kainin. Itaas po natin ang katas ng ubas. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sabay-sabay po nating inumin. Salamat, Panginoon, at ang tangi naming maaring ibigay sa iyo ay aming taos-pusong pasasalamat sa iyong pag-ibig, sa iyong kabutihan, sa iyong pagliligtas at sa araw-araw mong pagsama sa amin. Tanging sa iyo po ang papuri at ang pasasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Tayo po'y muling aawit ng masaya sa ating Panginoon. Let's sing to the Lord.
come before you today. And there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arms, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Come on, church, with a grateful heart. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arms, I will bless your name and thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Come on, church, lift up your voice. Thank you, Lord. Yes, oh, we thank you, Lord. And sing, thank you, Lord. Thank you, Lord. Yay! Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arms, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. 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 Thank you, Jesus. Ang lahat po ng papuri, pasasalamat ay tangi sa iyo lamang, Lord. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Truly, amen po ba? Ayan. Maraming salamat po, Panginoon. Ayan, meron na po tayong pambili sa ating pangatlong aircon at onting kembot na lang, onti na lang kung makakakumpleto na po natin ang 4 na aircon. Ayan. So,
kung kayo po ay nagnanais na makapag-donate po para makumpleto po natin ang apat na aircon, sana makumpleto na natin bago pa dumating ang tag-init. Pwede po kayo kumuha ng envelope po sa ating mga usher. Meron po dun sa likod. At meron din pong isang envelope for tithes and offerings. And pwede nyo po ilagay ang inyong prayer request. And announce ko lang din po sa ating baby shower na change po ang ating time. Hindi na po siya 4 p.m., magiging 1 p.m. na po siya. So yun lang po. Thank you po. Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Patuloy na ating pasalamatan ng Panginoon. Isang malakas na palakpak nga po sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dakilang Diyos, Ama naming makapangyarihan, na may likha ng langit at lupa, maging ang aming buhay, Lord, hawak mo. Maraming salamat sa mga salita mong nahayag. Patuloy mo kaming tinuruan, patuloy mo kaming tinutuwid. At ang nais mo, O Diyos, ay kami patuloy na makapamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Salamat po, Ama, gayon na lamang pag-ibig mo sa amin. Binigay mo ang iyong bugtong na anak upang ang sinumang manampalataya ay hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At yung Panginoon ang nagbigay sa amin ng pag-asa. Sa kabila ng magulong mundong ito, Panginoon, maraming alalahanin, maraming problema, ngunit ito ang nagbibigay sa amin ng pag-asa na patuloy naming ituon ang aming pananampalataya sa aming Panginoong Jesucristo. Kaya salamat po, Ama, sa patuloy na pagtuturo mo, pagtutuwid, na patuloy na ituon namin ang aming paningin sa mga bagay na hindi nakikita, sa mga bagay na darating na pangako mo, O Diyos, na ang mga tiisin na ito, Panginoon, ay pansamantala lamang. Kung iahambing sa kaluwalhati ang iahayag mo sa aming balang araw, kayong Panginoon ang dapat lamang ang naming asamin. Kaya habang kami narito, Panginoon, patuloy mo kaming i-guide. Ang mga salita mo ang maging liwanag namin. At patuloy na kung saan may gawain, O Diyos, ay doon kami pumunta. Bakat yun ang nagbibigay sa amin ng pag-asa, ng kaliwanagan, upang ang kalooban mo ay masunod namin. Maging ang mga handog na ito, O Diyos, salamat sa mga nagkaloob. Ito'y bahagi, Panginoon, ng mga biyaya at pagpapala mo sa kanila, na marapat lamang na ibalik namin to sa iyo, Panginoon. Bakat ikaw ang Diyos ng provider, ikaw ang Diyos na tumutugon, ikaw ang Diyos na nagpapagaling ng lahat ng aming sakit karamdaman. At ikaw ang Diyos na nagbigay sa amin ng pag-asa upang makarating kami sa buhay na walang hanggan na kasama ka. Kaya salamat po, Ama, purihin ka maging sa pansamantala naming paghiwa-hiwalay. Lord, patuloy mo kami samahan. Patuloy na ang banal na Espiritu ang siyang maging tagapagturo namin at siyang masunod namin, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, itong aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.